Way back 2000, natagpuan ng grupo ng maawaing mga tao ang isang Nepalese na ito sa lansangan na tatawagin natin sa pangalang Tarsher. Isa siyang palaboy-laboy noon, mabaho, homeless at walang makain. Sa kabutihang loob ng mga taong nakakita sa kanya, kinupkup siya at binihisan at binigyan ng pagpapahalaga. Nagpasalamat itong si Tarsher sa pagkupkup sa kanya dahil anya sa kanyang lugar na pinanggalingan, wala silang kuryente, walang transportasyon, walang magandang edukasyon. Nagkataon na ang nakakita sa kanya ay mga katiwala pala ng isang hari, si Haring Pibos, isang maawain at mapagmahal na hari. Nalaman ngayon ng maawaing hari ang kanyang kwento, kaya't sa loob ng halos 2 dekada, lahat ng biyaya at pribilehiyo ay tinamasa nito sa loob ng kaharian. Naging malapit siyang katiwala ni Haring Pibos. Kasama ito kahit saan siya magpunta, kung saan-saan sa iba't ibang mga bansa. Pinag-aral pa nga ito bilang piloto at ginawang pangunahing katiwala sa pagpapatakbo ng aviation company ng hari. May sarili siyang bahay at lupa, may sariling sasakyan at maging ang mga importanteng impormasyon ng kaharian ay naipagkatiwala rin sa kanya dahil nga malaki ang tiwala sa kanya ng hari maging lahat ng tao sa loob ng kaharian. Ngunit lingid sa kaalaman ng hari at sa buong nasasakupan nito, plano palang pabagsakin ni Tarsher ang hari gaya ng kwento ni Lucifer. Itong si Tarsher ay napasukan ng inggit, pagiging ganid sa pera at uhaw sa kapangyarihan na nag-udyok dito upang isakatuparan ang kanyang mga plano. Isa pala itong pinunong ahas na nagkukunwaring Tarsher. Walang kalam-alam ang lahat sa kanyang mga plano. Binahal siya ng buong kaharian at nirerespeto bilang isa sa malapit na katiwala ni Haring Pibos. Nasa kabila pala ng lahat ng kabutihang ibinigay sa kanya ng hari, plano nitong maipatumba o maipakulong si Haring Pibos upang siya ang pumalit bilang hari. Ngunit dahil ang maawain at mapagmahal na Haring Pibos ay ginagabayan ni Bathala, nagpakita ito ng mga senyales ng nakaambang panganib sa kanya kapag dakay nagpagawa ng masusing pag-iimbestiga ang hari at isa-isang naglabasan ang mga kasamaang pinaggagawa ng mabahong Tarsher na kinupkop at ginawang tao sa kanya kaharian. Natuklasan ang milyong-milyong transaksyon nito na sikreto nitong inilipat sa kanyang account at iba pang karimari-marim na gawain. Ngunit dahil mautak itong ahas na Tarsher, bago pa man siya tuluyang mahuli ay tumakas na agad ito kasama ang kanyang asawa at pamilya na kinupkop din ng kaharian. Ganun-ganun na lamang niya iniwan ang mga taong puro kabutihan ang ibinigay sa kanya. Ang buong akala ng lahat ay tapos na ito sa kanyang mga plano. Abay hindi pala talaga titigil hanggat hindi niya makikitang napabagsak na si Haring Pibos. Patuloy itong nagpapasabog ng mga maling mga impormasyon at mga akusasyon at pagsampa ng mga kaso laban kay Haring Pibos at ginagamit ang maraming galamay nito na nakumbinsin niyang mag-rebelde rin laban sa hari. Matapos ang ilang dekada ng pagtatamasa ng kaginhawaan sa loob ng kaharian, sinabi nilang sila raw ay inabuso. Sa gitna ng labang ito, hindi man lang natinag si Haring Pibos dahil alam niya na kahit kailan hinding-hindi mananaig ang kadiliman sa liwanag. Ang kabutihan pa rin ang magwawagi sa huli laban sa kasamaan.